Marami pa rin po ang nagulat dito sa pahayag na ito ni Marcos Jr. tungkol sa fake news at disinformation. Pero yun nga, hindi na rin naman to bago. Kung naaalala niyo po, nung nasa Malacanang pa ang dating press secretary na si Trixie Cruz Angeles, nagplano na po yung mga yan na magbuo ng isang ahensya para nga labanan ng fake news at disinformation. At hindi yun nag-work out. Bakit? Siguro naisip nila, abay mahirap itong gagawin natin. Dahil ang kakalabanin daw nila ay ang sarili nila. 'Di ba? As if naman hindi niyo alam kung saan ang galing ang fake news. As if naman kayo diyan sa Malacanang ay hindi niyo alam kung sino ang mga pasimuno ng fake news. Hindi ba? Por Diyos por Santo, 'di ba? Ayan. Hindi yun natuloy. Pero yun nga, meron na namang bagong pahayag etong si Marcos Jr. tungkol di umano sa campaign na ito para labanan ang disinformation. Yon, uulit-ulitin ko. Sarili nyo na naman po ang kalaban nyo dito sa plano nyo na ito. O, ang hirap niyan. Napakahirap. Napakahirap kalaban ang sarili nyo. Okay? Totoo yon. Sa buhay natin, kung meron tayong kalaban, na pinakamatinding kalaban, yun po ay ang mga sarili natin. Alright? So, hindi sigurado to seryoso ang payag na ito ni Marcos Jr. Yun lang, medyo nakakahalata tayo. At totoo yung sinabi ko dati na unti-unti yung mga yan, etong mga alipores ni Marcos Jr., mga nasa hanay ni Marcos Jr., lahat ng kanilang kasamaan, kabulastugan, kawalang hiyaan, kasama na yung pagpapakalat ng fake news at kasinungalingan. Lahat ng yan ay ibabato at ibabato nila sa mga kinatatakutan pa rin nila hanggang ngayon na kuno ay kalaban nila. Katulad ni Atty. Leni Robredo. Yan. Takot na takot pa rin ang mga yan. Yan kasi yung mga tao na tipong hindi mabubuhay sa mga patas na paraan. Kaya ang gagawin nila, kailangan lamang na lamang sila. Kahit anuman ang negatibong gawin nila, basta makalamang sila. Ganun lang po ang kanilang pananaw. Ganun po ang kanilang estilo. Alright. Ang matindi niyan ay baka sa susunod na taon, sa susunod na ilang buwan halimbawa, ay baka pati yung pagnanakaw ay ibabato na rin sa mga nasa oposisyon, sa hanay ni Atty. Leni Robredo. Baka dumating sa punto yung mga yan. Abay, pangilabutan na po kayo ha, na pati yung pagnanakaw ay ibabato nyo sa ibang tao. Tingnan natin ha, we all hear about fake news. We all hear that the entire campaign, I've heard this in reference to somebody I know, that their entire campaign was based on fake news. Everything that they said on the internet was fake news. Yon. At sino etong mga nagpapakalat na ito ng fake news? Mga pulahan po na nasa social media. Talaga lang po na hindi kayo pinangilabutan dito sa sinabi nyo na ito. Ay matindi. Well, maybe it's time, but we give our kids, not only our kids, but our citizenry, the tools to be able for them to tell what is important, what is not, what is relevant, where the sources of disinformation come from. So, ang dapat niyong unang pagtuunan ng pansin dito sa pahayag na ito ni Marcos Jr. ay yung mga nauto nating kababayan, nauto ng mga nasa social media na pulahan. Ulitin ko as if naman hindi niyo alam kung sino ang pasimuno ng fake news. As if naman hindi niyo alam kung sino ang nakinabang sa mga fake news laban kay Atty. Leni Robredo at sa mga propaganda ng nasa Malacanang ngayon. 'Di ba?